mapunta naman tayo sa mga concern ng mga inay sa barangay level. Pati na rin ang kanilang mga programa na tutulong sa mga breastfeeding inay. I-check nyo rin ito sa barangay ninyo at baka may ganitong benefits din. At ipapaliwanag sa atin ni Miss Tukayo ako na si Christine Raagas, isang barangay nutrition scholar. Wow! Ay, Tukayo Christine. Morning. Yes, hello, good morning po. Good morning po. Yan. Yes, madam, oo, saang barangay po kayo at anong ginagawa ng isang barangay nutrition scholar? Yes po, ako po si Christy Raagas from Barangay Sinbanali po ng Bacoor City. Kami po ay tinatawag kong Barangay Nutrition Scholar. Kami po ang nagdi-deliver po ng mga nutrition programs mula po sa city na ibinababa po sa barangay. At isa po sa mga programa namin, ito po ang sa mga buntis na papasuso pong ina. Wow! Oo, love to hear this. Ano yung mga programa po sa barangay ninyo para sa breastfeeding na pwedeng ma-avail agad? Ang unang-una po talagang programa namin para sa mga breastfeeding moms ay meron po kaming grupo. Ito po yung mga breastfeeding support groups po. Ito po ay mga volunteer mothers po na may sapat pong kaalaman sa pagpapasuso ng mga bata. At kami po ay kasama po ako, nagka-counsel po kami, nagawa po kami ng mga seminars at usually po nag-house to house kami sa mga target areas po namin na nangangailangan po ng tulong. Sino po yung mga target areas usually ninyo? Ayan po yung syempre po sa mga poverty line, nasa mga remote areas po, ayan. Alam nyo, Yan po yung pinupuntahan po namin lagi. ano ba ang usual challenges o problema ng mga nagpapasuso o mga bagong silang, no, yung mga sanggol ng mga ina sa mga lugar na yan, ma'am? Opo, siyempre po yung una nilang problema, konti lang yung gatas na lumalabas sa kanila, sasabihin po nila sa amin. At minsan po, yung mga first time na mother po ay may mga depression po yan minsan. Parang ayaw nila magpasuso talaga, magpa-breastfeed talaga sa mga anak nila. So kami po ay inaano po namin sila, ine-educate po namin ano ba ang kahalaga ng breastfeeding. Lalo po yung sinasabi po namin na exclusive breastfeeding po. Mula po sa pagkapanganak hanggang sa mag 6 months po yung anak nila. Yun po ang talagang inaano namin sa kanila. Ano ang kahalaga nito sa kanilang anak. Yeah. At bakit ayaw po ba nila in the first place? Ano yung mga rason ba't ayaw nila? Pagbata po kasi, yung masisira daw yung figure nila. Ayan, ganyan. Alam mo, common myth yan. Ilang beses ko yun naririnig. Saan ba nanggaling ito? Yung masisira ang figure? Papayat ka nga kapag nagbe-breastfeed ka, madali ka mag-breastfeed. Sabi nila, yung magsasag daw yung kanilang boobs. Hindi naman po kahit nga po virgin ka at ikaw ay nakaedad, talagang babaksak yan. Oo, dahil sa gravity. Tsaka may kinalaman dyan ng mga asawa. Kailangan i-educate ang mga asawa. Po, kasama po yun sa aming kinakounsel. Pati yung po mga asawa lalaki. po. Kasi iba yung machismo mentality na sila pa yung nagsasabi minsan sa mga asawa nila, huwag ka mag-breastfeed, masisira ang ano mo. Pwede ba sabihin na yung SUSU? Oo, Suporta po dapat ang kailangan. Oo, yun. Dapat yung mga asawa dyan, mga kalalakihan dyan, dapat suportahan nyo na magpasuso ang inyong mga asawa. Hindi yung sa inyo pa manggagaling na huwag ka magpasuso, masisira, figure mo, hindi yung totoo yun. Sobrang, dapat nga sobrang supportive sila kasi kailangan ng isang breastfeeding mom ng most support na tsaka encouragement. Kasi nagpo-produce siya ng pagkain. Pagkain na libre, libre, malinis, gold standard. Dapat nga matuwa yung mga mister dahil sila bibili ng formula na napakamahal. May kilala ako dati. Sinubukan ng mami magpa-breastfeed. Tapos, parang sinabi ng asawa niya, huwag ka na magpa-breastfeed para makatrabaho ka na agad. Ay! Oh my gosh. Nakakainis. Yun ang, di ba yung support system talaga, Christine, importante. And lalo na kaming mga nanay, tayo na mga breastfeeding moms, puyat-puyat pa kaya tayo. Grabe, para tayo robot. Yun yung pinakauna ko na feel na nag-breastfeed ako. Oh my gosh. Zombie robot. Oo, zombie robot. Pero kailangan gumagana ka at the top of your game. Kasi nagpo-produce ka ng pagkain para sa bata. Parang nagmamarathon. Zombie robot with a heart. Grabe yun. So, paano nga po natutulungan? Tumutulong ba kayo financially? Or sa mga nanay na nagpapasuso? Actually po, meron po kaming programa from the city. Tinatawag po namin itong F1K program. Kasi po, buntis pa lang po ay inaalagaan na po namin yung mga buntis. Hanggang po makapanganak siya, hanggang makadalawang taon po yung anak niya. Kompleto po yun ang suporta from the city to barangay financially. Data supplementation program din po, kasama po niyan. Lahat-lahat na po binibigay na po namin sa kanila. Ano yung parang tipong may malunggay, malunggay capsule, mga ganun ang pinamimigay? Yes po, pagkain po din mismo. Kami po ay merong binibigay na pagkain sa kanila. Gulay. Bukod po sa nagluluto
po ba ng ready food to see po kung talaga pong kumakain sila. Yan po ay patuloy po. Grabe. Galing. So, ano yung requirements para maka-join sila sa mga program ninyo? Opo. Siyempre po, kailangan po, ay yung mas nangangailangan po ang priority namin dyan. Siyempre po, tinitingnan namin kung talagang wala silang sapat na kakayahan para suportahan po yung kanilang magiging anak. Sila po yung unang nasa listahan po. Ilan po yung natutulungan natin? Hanggat meron po kami nakikita, nire-refer po namin yan sa aming city at sila naman po sa CSWD po talaga ang nag-aano niyan, nangangasiwa from the city government po. At kung ma-approve naman po nila, nakita po nilang walang-wala at kailangan po ng suporta, ay diretso po yun. Hanggang po maka-2 taon ng kanilang anak. Galing, no? 2 taon, Wow. ha? Kala ko 6 months lang kasi alam mo, nagsusolid na, di ba? May Oo. supplementary na on the 6 months. Pero to hanggang 2 years may support. Alam mo, pati po yung bata may complementary feeding kami. Meron po kami supplementary feeding sa mga anak nila. alam mo, yung mga nakikinig ngayon at lalo na kung may kilala kayo nangangailangan nito o kung kayo nangangailangan nito, tanongin nyo na agad sa inyong mga barangay. Barangay health Require, center. i-demand nyo rin dahil sa mga bobotohin ninyo yan, i-demand nyo Oo. na ganyan ka-holistic yung mga programa nila. Kasi Hindi lang yung... Bacoor lang, di ba? Si Ma'am Christine, diba? Bacoor City, Oo, no? syempre hindi naman pwedeng rin na Bacoor lahat, di ba? Oo. Yung mga Ayun pa lang dito sa nasasakupan Quezon nila. City, hindi ako familiar. Oh. Hindi pa tayo familiar, alamin din natin. Oo. Dapat may mga directory yan eh. Tama. Oo, hello Sa amin po kasi kay Mayor Strike Revilla po, ay po Oo. priority niya po yan talaga. Yung mga ganyan po sa mga remote areas po. Galing. Laki kasi matitipid, di ba? Imagine mo, ang mahal-mahal ng gatas, libre pag ina, tas malinis, di ba? Oo. Gold standard, di ba? Oo, exactly. Mas magiging matalino at less sakitin ng mga anak. Yes, Ayan. Mataas pa emotional quotient. Totoo. Pero gusto ko lang itanong din po, no, syempre, before we let you go, ano yung mga usual naman na na-encounter yung mga problema tungkol sa breastfeeding moms, di ba? Kanina you were saying parang yung iba hesitant dahil baka masira figure, Oo. pinipigilan ng asawa. Ano pa yung iba? Para lang syempre maging aware tayo at maiwasan. Ang problema po ng mga nanay, usually po, yun po, yung binanggit kanina ni Doktora, yung physical na problema po sa kanila pong, katulad po sa mga suso nila, ay, actually, suso po yung sinasabi namin, hindi po dede, kasi referring to, yung battle po yung dede. Oo. Dito po. Kaya dapat hindi pala padede moms, dapat pasuso moms. Opo, tama po. Pasuso moms. Ang problema po nila kulang sa gatas na lumalabas. So kami po ay tinuturuan po namin sila paano pintamang pagmamasahe po para yun lumabas. Tapos sa pag may sugat po, kung ano po yung katulad po ng binanggit Bakit dito. to yung ginagawa mo? Tsaka dati, Mga common problems lang din po. pati yung kilikili ko, ginagawa ko ng hot compress, pati yung likod. Opo. Kasi feeling ko may gatas na ugat ko, ano man yan na dumadami pa yung gatas na nilalabas. But anyway, Tapos di ba tama, pag medyo nagsusugat yung nipple mo, yung mismong milk mo, di ba, yun ang yes, oo. massage. Pero Basta alam mo na nipple. ngayon, ano na, may VCO, kung ano pa. Ay, ako yung sarili kong milk. Tama ba yung ginagawa ko noon? Christine, yung sarili mong milk din ang Opo, yun po yung ibang ano mo po, pampupunas mo doon, pampapahid mo po. Correct, ayan. Ano pa ba? Ito Yung number, nutrition daw, tsaka Ayun, sige, tsaka yung mga vitamins. typical diet na, ng mga breastfeeding moms. Ano naman po, katulong po namin dito ang health center po namin. Marami doon na. po silang full supply po sila kasi sila din po mula po sa pagbubuntis talaga pong minomonitor. Pinupuntahan po nila yun sa bahay kapag ka nakapanganak na at hindi House po to nagpapacheck house, up. Talaga pong kailangan pong i-follow up po, follow up check up po para po makita namin kung tapos pati po yung baby kung kumpleto po siya sa that's so vaccine. Kaya po namomonitor po namin yung mga nanay. Ako, po ibang na topic na naman yung vaccine. Actually, Oo, iba yun. iba na Next naman topic, yan. next topic. Next topic Oo. natin yan. Nabanggit lang ni MJ kanina, may isa siyang kaibigan na hindi naging successful ang breastfeeding o kaunting panahon lang kasi babalik na sa trabaho. Tama? Pinababalik. Pero yun din ang problema ng mga nanay, di ba? Takot silang matagal mawala kasi kailangan nilang balikan yung trabaho nila dahil syempre doon sila kumikita. So, yun din ba ang problema ng mga nyo? Dapat po di po ba yung pwede po silang mag-breast pump po tapos di po ba at meron din po tayong batas po na inaalaw po yung mga nanay po ng kanila pong magkaroon po sila ng sapat na oras para ma-compress po nila yung kanilang mga gatas para po maibigay po nila sa kanilang mga anak kahit po sila yung nagtatrabaho po. Breast pump, namimigay kayo ng breast pump?
Meron pong mga case, kasi meron po kaming tinatawag po na sa ibang barangay po meron po kaming mga breast milk bank po. Halimbawa, kung may mga cases po kasi na kulang sila sa gatas, pwede po silang humingi, binibigyan po nila, meron po kaming mga gatas po na naka-reserve Breast milk bank, para ibigay po meron. sa nangangailangan po ng Diyan sa gatas. Bacoor, Cavite, may breast milk bank kayo. Po. Sa iba pong Wow. barangay. Dito Ibang po sa akin, wala pa po. Okay, sana makarating na rin yan sa inyo at sa buong Pilipinas. Maraming salamat po, Miss Salamat Christy din po. Raagas, isa pong barangay nutrition scholar. Mabuhay po Oo, kayo. mabuhay kayo.